alam yan eh. Tanggapin natin ngayon hindi makaroon sa landas na ating ang buhay ay may dalang, ang buhay may dalang, usulanin sa ating pagmamahal, matigayan natin hanggang sa wakas. Sandali, ang mga buhay, araw na ito ay tayo'y magpapumabas sa harap ng lumikha dahil magpapulit ang mga luwag. Ang buhay ay may malang, ang buhay ay may malang, ususunatin bukas sa ating pagmamahal, at ilayan natin hanggang sa wakas. Maligayang naibig mo ang linggo, ang handog at lalo, nabiyayang natin upang lumigaya dito sa mundo. Ang buhay ay may dalang, ang buhay ay may dalang, puso natin ibukas sa ating tagapagligtas, at ligayan natin hanggang sa wakas. May Diyos na tanging pinaglilingkuran, batid sa puso siya'y nabubuhay, upang alin niyang ipagpapaliguan, upang tulog niyang sigang magubay. Siya'y buhay, si Kristo ay buhay, kausap ko at laban saan man dumatang. Siya'y buhay, kaligtasan at buhay, sa puso ko'y nabubuhay. Siya'y aking mahal, lumapit ako'y iniibig, sa hirap at imahin siyang aking, kahit magbagyong abot hindi nanganganin, bagamat aking pag-ibig mong ibig. Siya'y buhay, si Kristo ay buhay, kausap ko at laban saan man dumatang. Siya'y buhay, kaligtasan at buhay, sa puso ko'y nabubuhay. Siya'y aking mahal, ngayon yung pagkikap, awiti alleluia sa Diyos ng pagsilang. Siyang aming pag-asa ng puso't kaluwa, walang hanggang pag-ibig ay dulot niya. Siya'y buhay, si Kristo ay buhay, kausap ko at laban saan man dumatang. Siya'y buhay, kaligtasan at buhay, sa puso ko'y nabubuhay. Siya'y aking mahal. Si Yahweh ang papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang kabutihan ni Tatay.
sama tayo po'y magdili-dili. Tayo po'y manalangin. Diyos aming Ama, ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli, Panginoon, kami ay magpupuri at sasamba sa iyong pangalan, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na gabing ito, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Lalo't higit po, Panginoon, si Pastor Monching, Panginoon, na mangunguna, nawa, Lord God, ikaw ang makita sa kanyang katauhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ang mga kapatiran pong wala pa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang paalala sa kanila, kung sila man po ay nasa paglalakad na papunta dito, Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon, na sila makarating dito at makasama namin sa pananambahan ngayong gabi, Lord God. Lord, salamat sa gabing ito muli. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Kami po ay sasamba sa iyong pangalan ngayong gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagbasa po ng banal na kasulatan. Kukunin natin ang ating pagbubulay-bulayan sa aklat ni Pedro. Pangalawang Pedro, chapter 3, verses 13 to 18. Pangalawang Pedro, chapter 3, verses 13 to 18. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain,
at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at may hina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, anupat pinahamak nila ang kanilang sarili. Ngunit ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa iyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo. Makakaupo na po. Medyo may sipon ang pastor at napasabak kasi sa kanlubang na malamig ang aking nainom. No, then kahapon ay napasabak naman sa initan, bagamat napakabiyayang aming naging road trip. No? Napakabiyaya. Malabo yata ang aking tingin sa aking dahil siguro sa facial. Ano? Okay. Pwede bang tanggalin ito? Hindi ko masyado makita ang aking... Pero titingnan natin. Okay. Ngayon linggo ay salamat pare. Medyo yan. Ito na mismo yung anniversary ng pandemic. No? Tandang-tanda ko pa, 3rd Sunday, 4th Sunday, wala na ako sa St. Joseph. Ano? Tandang-tanda ko yun. At kung ating i-analyze, pagbubulay-bulayan, ano ba ang naging dulot nito? Sa side ng mabuti at disadvantages, kalukuyan ay kitang-kita pa natin na bagsak ang economy at hindi malaman ng national o kaya ng pamunuan ng gobyerno kung paano babalansehin ang ekonomiya versus doon sa tamang pamamaraan o protocol upang hindi naman masyado maapektuhan ang mga tao ng virus. Marahil sa ibang aspeto ay makikita natin na bagsak ang grade ng blended learning. Economy, bagsak. Maging sa religious sector ay hindi tayo 100% na makabulalas ng mensahe o kaya visitation, etc. Dahil mayroon nga dapat sundin na mga pamamaraan na nais ng health para sa kanilang protocol. Makikita natin na ang bilihin ay tumaas na parabang wala ng pag-asa ang mga walang trabaho na nakikita natin, maraming na-displaced, OFW, at saka yung mga nandito sa Pilipinas, talaga namang ang daming walang trabaho. Tila baga kung ating i-analyze, mayroon pa bang pag-asa? Kaya sa ating paksa,
dadakuan natin ang isang paksa na pag-asa sa panahon ng kabalisahan. Pero ang ating temang dadakuan ay ang tanong, nasaan ba ang pag-asa? Text, 2 Peter chapter 3, verse 13 to 18. Titingnan natin ang verse 13. Babasahin ko at iyan ang kukunan ko ng unang puntos. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Sa temang ang tanong, nasaan ang pag-asa? Ang pag-asang ganap na pag-asa ay wala sa lupa. First point. Malinaw ang turo ni Pedro na ang sabi niya, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kung aaralin natin, bakit maghahanda ka ng langit at lupa? Dahil hindi sapat ang lupa na ating pinananahanan. Ang langit ay isang place. Hindi tutulad lamang ng isang hemisphere o kaya isang sky, isang alapaap. Ang binabanggit na bagong langit ay place to stay, to dwell. Doon ang ganap na pag-asa. Na bagamat ay tinutinuruan tayo ng ibang mga nagsulat sa Biblia na ang sabi ni Juan, paroroon ako sa aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Isang pangako, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Malinaw yun. Kung ang pag-asa natin ay nandito na mismo sa lupa, bakit aakyat pa tayo ng Diyos at ipagagawa tayo ng mansyon kung ang pag-asa ay nandito? Ang binabanggit ko, pwedeng may pag-asa sa lupa, pero ang binabanggit ko ay ganap na pag-asa nasa langit. Pastor, bakit nasabi mong may pag-asa sa lupa? Si Pedro na rin na nagsabi kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon ay sapagkat binibigyan ang sangkatauhan na makapagsisi sapagkat ayaw niyang ni isa man ay mapahamak. And that is a chance. Sangka, nasa lupa. Gagawin kang ganap, magiging ganap dito sapagkat ang kaganapan dadaling ka sa langit. Ganon din ang pangako sa Israelites doon sa Romans 9 verse 22. Na bagamat ibig ng supili ng Lord, ni Yahweh, ang mga Israelites, ay binigyan niya pa ito ng chance na makapagsisi at manumbalik. Sapagkat mayroong pangakong langit na ating pupuntahan. Narinig ko nga kay Pastor kapag kami ay nag-o-oikos dito, na as of now, marami pa rin insurance, life insurance. Ang problema sa tao,
ang pinaghahandaan ay yung may iwanan. Ang iba naman, yung kalalagayan niya kapag siya ay patay na sa pisikal na kalalagayan. At famous dyan yung Saint Peter Plan. No? Yung sa kabaong lang ba? Yun ang alam ko. Pero doon sa mga memorial plans, mausoleo, yung mga mayayaman. Pero sabi ng ating pastor, ganun ang tao, laging sa insurance nakadepende. Hindi doon sa life assurance. Napakalaki ng pagkakaiba. At hanggat sa ngayon ay uso yan. Kung tayo ay mayroong pag-asa na mismo sa lupang ito, hindi na babanggitin sa aklat ni Mateo na huwag kayong mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa. 6:19 ng Mateo. Bagkus mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit. At ano ang ibinigay na emphasis dito ni Timoteo na kayamanan sa langit? The same chapter, the same verse, kaya lang sa Timoteo. Chapter 6 ng Timoteo, chapter 19, titingnan natin kung ano dapat ang iimbak sa mabuting balita natin kukunin. Ang sabi niya, First Timothy 6:19. Babasahin ko muna yung 18 bago yung 19. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman. Ito yung sinasabing huwag mag-imbak ng kayamanan sa lupa, kundi mag-imbak ng kayamanan sa langit. Sa 6:19 ng Mateo. Ang sabi naman dito sa 18 ni Timothy, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Kabutihan ang kayamanan, iiimbak. Maraming promises ang Lord sa mga sulat, sa mga letters, basa sa buong Biblia. Pero hindi na masyado natin pupuntahan yung mga ibang mga verses ng yun. Sa kasalukuyan na mayroong kabalisahan na ang gusto nilang pag-asa ay sa material na bagay, ang mga tao ay nagsisikhay ng mga bagay na blessings para sa kanila. But never na ang kanilang sikhayin o hanapin, bigyan ng priority tulad ng Mateo 6:33, ang source ng blessing. Iyan ang problema. Kaya hindi ka makaalis doon sa kabalisahan at nagiging wala kang pag-asa sapagkat mali ang tinutong mo. Sabi nga, ang pagpunta sa langit ay isang desisyon. Ang pag-desire ng langit ay hindi ramang nakikita sa isang emotion. Charismatic emotion na napupuspos ka halimbawa sa praise and worship. Pero kapag wala ka nang nakikitang o kaya naririnig na praise and worship,
hindi ka na napupuspos ng kagalakan. Ang isang Kristiyano ay hindi nakikita ang kanyang buhay sa ganung pamamaraan. Napuspos ka man ng kagalakan, napuspos ka mo ng banal na espiritu, pero wala kang desisyon na tanggapin ang source ng pag-asa, ang object ng pag-asa. Baliwala yung charismatic mong nararamdaman. Yung karisma na nadama mo. Sapagkat hindi ka nagkaroon ng desisyon. Ang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at manampalataya, ipamuhay kung anong ibig sabihin ng pananampalataya sa pamamagitan ng isang desisyon na sumunod. Point number 2. Tingnan natin sa point number 2 ang verse 14 at ating babasahin muli. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Point number 2, sa temang nasaan ang pag-asa? Point number 2, ang pag-asa ay sa mga taong matiyagang naghihintay. At ang sabi niya doon, habang nag-aantay, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Naalala ko yung panahon na pangakuan si Abraham ng isang magmamana ng kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang asawang si Sarai, dahil pinangakuan siya at the age of 65 si Sarah at 75 si Abraham, habang lumilipas ang panahon at nag-aantay, si Sarah ay nagkaroon ng kaisipan na hindi niya na maantay yung pangako ni Yahweh na bibigyan kita ng takapagmana. At dahil dito sa wala siyang tiyagang paghihintay, inudyukan niya si Abraham na sipingan si Agar. After 13 years, kaya mas panganay si Ismael ng 13 years kay Isaac. Kasi 25 years bago naganap yung panganganak ni Sarah kay Isaac. Minsan ganun tayo. Hindi talaga tayo makapag-antay tulad ni Sarah na siguro hindi siya mapayapa kasi ang kinikrave niya is magkaroon ng anak. Abraham, tsak ang nais ni Yahweh, yung ating tagapagmana, hindi sa akin kasi baog ako, doon siguro kay Agar. No? Hindi ko maisip kung gaano kaganda si Agar. At pati si Abraham ay natukso rin. May kaunting wendang din. Kaya dito pa rin sa aklat ni Pedro ay masusumpungan natin ang kanyang turo na binibigyan tayo nga ng pagkakataon tulad nung sinabi ko sa 3:9 ng 2 Peter ba yun?
ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat ayaw niya na ang tao ay mapahama. Darating ang Panginoon at isa yung pangako. Kaya yung parabola ng 10 virgins, yung yung 5 ay nagbaon ng langis kasi sasalubungin ng Panginoon. Yung pagdating yung lalaking ikakasal, salubong sila. Yung 5 ay pawarde-warde lang. Ay hindi pa naman siguro darating yung ikakasal. May kaunti pa naman tayong langis, okay na po. Ay dumating. Sarado na lahat na tindahan. Wala na ring mahihingian. Dito sa ating punto sa verse 14, na kailangan, ang nag-aantay ay kailangan matyaga. The more na nagiging matured ka as Christians, the more na ikaw ay namumutaktak ng bunga. Hindi yung makarinig ang Ate Estela o kaya magsabi ang Ate Estela ng tumatanda kang paurong. Kung kailan ka tumanda ka ng paurong. At iyan ang nakasulat sa ibang mga aklat na naway masumpungan tayo ng Diyos na nagpapatuloy numiningas ang ating pananampalataya. Patuloy sa pag-aantay. Mga kapatid, kung mayroong lockdown, localized man ito o kaya in CR lockdown man ito, may lockdown din sa langit. Sa panahon ni Noah, nung ilak niya yung pintuan, kahit kitang-kita ni Noah na nakakahabag, nakakaawa ang lumulutang na mga tao. Subalit kapag nag-lockdown ang Lord, totally lockdown. Tulad ng 10 virgins, nung dumating ang ikakasal, yung 5 ay hindi napasang. Kundi tiyaon lamang nagniningas ang kanyang ilawan na nakahandang magsalubong at nagtiyagang nag-intay sa darating na ikakasal. Someday mangyayari yan sa ating buhay. Third point. Kukunin natin ang third point sa verse 18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo. Ang taong may pag-asa sa third point ay nagpapatuloy. Pag sinabi sa awit, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saka yung kanta pang, susunod ako, o Diyos, susunod ako. Ano pa yung lyrics nun? Kasi nung nandito pa ako sa nakakanta namin yun sa mission. Sa buong buhay ko'y susunod sa'yo, nagpapatuloy. May masakit na sinabi si Pedro. Mas mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila.
Sa second point, pamumuhay na may kabanalan. Third point, ipagpatuloy ang buhay na mayroong kabanalan. Hindi napapagod, nagpapatuloy. At bilang mga Kristiyano, habang tayo ay nagpapatuloy, tayo ay nakaka-apekto, nagiging huwaran, nagiging batayan ng mga hindi mananampalataya. Maganda yung kanta niyan sa hymnals sa bilang 217. Ang Kristiyano'y tinitingnan. Wala lang akong inaryo, ano? O kaya, ang Kristiyano ay parang titik na binabasa ng lipon. Paano ka babasahin kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay hindi nagpatuloy? Kaya angkop dito yung hymnals na 217. Kaya sa kanyang, yung sundan ang uliran si Jesus. Oo, Ebanghelyo. Ang ganda ng kantang yan. Sapagkat tayo ang maging huwaran habang tayo ay naghihintay, tayo ay nagpapatuloy. At iyan mismo ang sabi ni Pedro, na tayo ay maging huwaran. Kaya ang sabi niya, kung mayroon na kayong mga katangian o kaya kung kayo ay walang wisdom, hindi niyo malaman kung sa ganitong pandemic o kaya kabalisahan, ask from God ng wisdom. Sapagkat ang Diyos ay sagana kong magbigay at hindi nanunumba. At kung sakaling mayroon ka na ng mga ibang katangian tulad ng pananampalataya, sabi ni Pedro, idagdag niyo sa iyong pananampalataya ang kabutihang asal. At sa kabutihang asal ang kaalaman. At sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ay ang katatagan. Sa katatagan ay ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Ang sabi sa verse 18, ayon sa kabagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, sa pagkilala sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8 ng 2 Peter chapter 1, ang mga katangian na binanggit ko kanina na dinaragdag doon sa mga pananampalataya, kabutihang asal, kaalaman, ang mga katangian anyang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Why? Hindi natin maabot ang langit
na ating pinapangarap o kaya pangako doon sa point number 1. Of course, ang mga unang mga verses sa pagkilala sa Panginoon is John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kung talagang kilala natin ang Panginoon. Gusto mo pumunta sa langit, I am the way. Gusto mo para makapunta sa langit, walang ibang tagapamagitan. 1 Timothy 2:5. Gusto mo na salvation? Gawa 14:12. Gawa 4:12. Mga kapatid, sa ngayong pandemic, balisa tayo. Nababalitaan natin yung para makaboard ka sa ibang bansa, nire-required kapag gusto mo mag-board ng plane, kailangan mo yung certification ng vaccination. Kapag tayo naman dito, uwi tayo ng probinsya, ang daming hinihingi ng mga certification, etc., etc. Alam niyo ba yung pangalan ko, yung word na COVID? Noong 1919 pa, lutok na yan ang meaning yan. Hindi pa man nangyayari yung mga certification ng itong hihingiin sa atin. Na kapag hindi ka siguro na vaccinize, hindi ka pwedeng pumunta sa mall sapagkat wala kang certification. Kawawa tayo. Ano? Ngayon nga, mga pa-QR pa lang, disturbo na tayo. At ang alam kong meaning, ay iwan ko kay Ate Gea kung alam niya yung, anak, alam mo ba, Gea, alam mo ba yung meaning ng COVID? The word COVID, alam mo ba? Certification of vaccination. Yung ayata, immunity deficiency. Wala pa man ang mga ganito ay luto na yan. Kaya nga ang sabi ng iba, hindi ito pandemic, but pandemic. Kaya 19 pa. Bago pa masok ang 20, may COVID na. May nakapropose na mangyayari ang certificate of vaccination. Pero wag tayong mabalisa. Kung mayroon man dito sa lupa ng COVID, may COVID din tayo papunta sa langit. Certificate of vindication. Identification. COVID. Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon at tinatakan ng banal na Espiritu. Saan yung tatak makukuha? Ephesians chapter 4 verse 30. Kaya mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, walang ibang object ng pag-asa, yung nasa langit. At muli siyang babalik. Kaya kailangan natin mamuhay ng malinis sa point number 2. Sa point number 3, dapat matyaga tayo naghihintay. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nadako sa paghahandog.
Panginoon, ito po ang aming handog. Nawa, Lord God, inyong pagpalain ang mga handog na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, magamit sa amin, sa iyong gawain, Panginoon. Ito po ang aming samadalang sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa sharing time. Kung sino po yung pinagpala dyan, tumayo na po. Ikaw, Vicky. Ako po pala, magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kanina po orientation ko na sa tupad. So, mawawala po ako ng 14 days. Pero kami po ay magtatrabaho ng 7 to 11 lamang, 4 hours. So, nandito naman siguro ako nung gawain tuwing ganito at saka yung Sunday and Saturday wala pong pasok. So, makakaganap din po ako. Yun po ang aking pasasalamat sa Panginoon. Sa Panginoon po ang kapurihan. Wala na po ba? Kung wala na po, dadako na po tayo sa panalanginan. Ate Tess. Gandang gabi po. Ano ko lang po yung sa mga ipagpe-pray natin ngayong gabi. Si Nanay Daling po, naghingi ng prayer kasi nagpapalpitate na po siya. Mabilis po yung tibok ng puso niya. Monday pa lang daw po, sabi ni Ate Linda. Ang suggestion po nung doctor is i-confine po. Kaya lang, takot po sila kasi nga hindi bukod sa mahal po, mga COVID po daw po yung mga kasama sa ospital. Kaya, isama na lang po natin sa prayer. Tapos si Donna Guinness po na hiningi ng prayer ni Ate Isa, binuntahan po to ni Pastor Raul. Ayon po sa utos po ng ating Pastor Juan. Kasi po nasa Pampanga po ang ating pastor. Nag-serve pa rin po si pastor kanina. Yun po. Tapos po itong ang kapatid na Myra Padasas, yung kanyang asawa rin si Jing Padasas, yung kanyang anak na si Mojing, at yung kanyang helper na si Raylene, ay nag-positive din po ng COVID. So, pag-pray natin, tapos may 2 po siyang anak na naiwan sa bahay. Yun nga yung hiningi nga sana ng tulong para wala daw po kasing naiwan ng pera. Dahil kinuha nga po, dinala po yung mag-asawa dun ng DOH, dinala sa confine, may COVID. Tapos po itong sila Faith and Precious, mga po ni Ate Belda anak. Nag-positive daw po si Faith. Tapos po, syempre, ang una po kasing nagkasakit ay ang kapatid na Belda po. Tapos, natrangkaso nga po. Dinala na rin po nila sa hospital dahil si Faith po kasi dati ay nagkaroon ng dengue. Kaya para ma-sure kung anong meron, nag-positive po si Faith sa COVID. So pag-pray natin, pati po yung manugang ni Ate Belda, nilalagnat na din po ngayon. Kaya po naka-quarantine na po sila sa bahay. So yon. Kaya ingat-ingat po tayo yung variant po kasi ngayon talagang medyo matindi. Pero mas maano po ang ating Diyos. Huwag tayo matakot dyan. No? So, yun po. Bigay ko lang po itong mga magpe-pray.
Ang magpe-pray po sa may sakit ang ating Pastor Monching. Ako na po yung sa abroad. Pastor Cirilo, Juan po ang sa gawa. Ang si Ian daw po. Nasa bahay na ho. Ayan. Ang pasasalamat sa teacher is Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat muli sa gabing at ito na muli dinala niyo ang bawat isa sa amin upang magpalanginan, magpalakasan ng inyong aming mga pananampalataya. Purihin nga po ang inyong pangalan dahil kayo po Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Dalangin ko po, Lord, ang aming kapatid na Mona Lisa si John, Malupan Laganas, Ate Vicky Calixto. Ay pasasalamat sa mga biyaya po natanggap ni Ate Mona Lisa si John. At ang dalangin po niya na patuloy niyo po siyang ilayo sa sakit tulad ng pandemya na to. Dalangin ko rin, Lord, ang Ate Malupa Nagas. Salamat din sa pag-iingat at proteksyon sa kanilang buong pamilya. Maging si Nanay Vicky Calixto, pasasalamat sa mga tinugon na panalangin niyo, Lord. Maging si Nanay Deli Ramos, Lord, pasasalamat din sa mga natapos na problema sa kanyang lupa sa Batangas. At si Ate Erlyn Doliaton, pasasalamat sa proteksyon sa kanyang buong sambayan. Maging pasasalamat din po kay kapatid na Conrado Albuen sa kanyang negative sa COVID. Maging si kapatid na Marjo Batallar, Lord, na negative din po sa swab test. Muling, Lord, salamat dahil kayo po Diyos na napatunayan namin sa kabila ng kami may mga pinagdadaanang pagsubok at mga sakit ay kayo po ang aming lubos sa pinapasalamatan dahil sa kayo po'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Salamat, Lord, dahil sa pagbibigay niyo ng aming hiningang aming buhay na ito, Lord, ay naway ibigay namin sa inyo habang kami ay nabubuhay ang buong pusong pasalamat sa inyo, Lord. At ang dalangin namin na patuloy niyo po kaming makitaan na puro pasasalamat lamang sa inyo, Lord. Salamat po sa aming mga dalangin ito. At ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. ito po yung mga dati po. Tuloy-tuloy ang prayer. Ito po yung mga bago. Hanggang likod po. Ito po muna. Heavenly Father, sa aming pagpapatuloy, O Diyos, ng pag-ibig sa iyo, Father Catholic, this evening. Tunay, Ama, na nakakalungkot ang makadama kami ng isang kapatid. Ang malaman na sila po ay mayroong karamdaman. Tunay, Ama, na dapat kayo ang una naming dapat sandalan o kaya hingan ng pagmamakaawa sa mga may karamdaman. Alam ko, O Diyos, na iba ang sakit na pinagkaloob mo kay Nanay Daleng. Alam namin kung gaano ang nadarama ng kapwa ko manggagawa sapagkat naapektuhan siya sa kanyang ministeryo. Kaya hindi lamang po ang Nanay Daling ang aking tinataas sa iyo, kundi ang kapayapaan nawa ang ipadama mo sa kay Pastor Abel. Ang kalakasan at pagtitiwala na hindi mo pababayaan ang kanyang kabiyak, ang Nanay Daling. Pagsapatin mo rin po sila, Ama, sa mga pangangailangan
upang matugunan ang pangangailangan sa gamot ng Nanay Dalit, Father God. Ang aking kumare, Father God, si Donna, hindi namin sukat akalain, Ama, na sa kanyang pag-undergo ng 20 to 30 times ng radiation, bumuti po ang kanyang katawan at pakiramdam. Masigla po siya, Ama, nagbebenta sa kanyang tindahan bilang hanap buhay. Ang nakasama marahil, Ama, ay hindi pa siya dapat magbubuhat, magkikilos. Sapagkat isa pong kanser ang kanyang karamdaman. Ngunit pinilit niya ang kanyang katawan. Dahil nga po, Ama, sa kakapusan ng material na bagay. Nakakaawa po ang aking kumaring ito. Sa ngayon, sapagkat bigla pong nanghina, namaya, at halos kuba na, Father God. Ganyan talaga pala, Ama, ang buhay. Hindi namin ito hawak. Ngunit sa pangalan ng Panginoon ay humihingi po kami ng kahabagan para sa Kanya, O Diyos. Nanaway, loobin mo na siya'y kahabagan at pagalingin, Father God. Ganon din po, Ama, ang aming kapatid na mga Padasas family. Loobin mo, O Diyos, na bagamat sila ay nag-positive, loobin mo, Ama, na ang pinaka-lundo na, pinaka-maximum na kanilang maranasan ay ang mild symptoms. Huwag nawang umabot, mahal kong Ama, doon sa isang kritikal na kalalagayan, Father. Kaya muli ang kahabagan nawa ay ipagkaloob mo sa pamilya ng mga Padasas, O Diyos. Hindi namin dinidispite ang pinasusubalian na walang COVID. May COVID, Father. Subalit para sa mga anak mo, O Diyos, na humihingi sa iyo ng awa. Nawa, tugunin mo po at kahabagan ang mga Padasas na aming mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos. Ang mga Francesco, Father God, sila Faith, Precious, nawa, Ama, ay isa lamang itong asymptomatic na mga kaloob mo sa aming mga magkakapatid. Tunay, Ama, na hindi kami exempted. Pero right now, in the name of Jesus, kami nawa na mga magkakapatid, buong magkakapatid sa Iyimalit, Father God, huwag mong iparanas ng kami po ay maapektuhan ng COVID na ito, na virus, sa isang malalang kalalagayan. Kahabagan mo po kami, Father God. Even right now, mayroon akong sipon at nagtitake ako ng gamot, Father God. Pero salamat sapagkat hindi mo ako pinababayaan. At sa iba pang concern, Father God, na nabanggit dito, hipuin mo po ang bawat isa. Alam namin, Diyos, na kayo po ang Diyos na mahabagin. At alam ko po na hindi niyo pababayaan ang iyong anak na naglulumuhod, humihingi ng kahabagan sa iyo. Kaya nakikiisa kami, nakikiramay kami doon sa mayroong mga may sakit. At right now, pinagkakaisahan namin magkakapatid na nandito sa kapilya, na ang kagalingan nawa ipagkaloob mo right now sa mga mayroong may sakit, Father God.
maging ang hindi namin nabanggit, basta kapatid namin o Diyos sa pananampalataya. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Patuloy po kaming lumalapit, O Diyos. Mga kapatiran po namin nasa abroad, ang mga kapatid na Ronald and Yolanda Cambaling na nasa Belgium, Panginoon. Kayo pong mag-ingat at patuloy na mag-protect sa kanila, O Diyos. Lalo na po sa pandemic, Panginoon, maging ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo. At higit sa lahat, huwag nilang kalimutang lumapit sa inyo, Panginoon. At ganyan din po ang mga Nasino family, Liserio family, Kapulong family, Rebalo family, at si Ate Pemi Buko rin po, at ang mga Pineda Sagosyo, yung maging ang kanyang buong sambayan. Kayo rin pong mag-ingat sa kanila sa lugar ng Canada, Panginoon. Ingatan mo po sila, bigay mo rin po yung mga pangangailangan nila at protektahan mo rin po sila, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang kapatid na Ronald Garon at si Michael Briones. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila, lalo na po na nandun sila sa karagatan, O Diyos. Ang kapatid na Rowena Garon na nasa Italy, ikaw din po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at mag-protect sa kanya, O Diyos. Salamat din po sa kapatid na Matet Atienza na nasa Hong Kong at si Robina Albuen na nasa Hong Kong din po at si Hazel Seradoy na nasa Hong Kong. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa mga kapatirang ito at ipagkaloob mo rin po ang mga pangangailangan nila, maging physical o spiritual. Panginoon, palakasin mo po sila, O Diyos. At ang mga Hebanada family, Lasa family, Navarro family, mga kamag-anak po ni Pastora Juan, yung mga Lindan family, O Diyos, patuloy mo silang ingatan sa lugar ng USA, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na mag-ingat sa kanila at magbigay ng mga pangangailangan nila, O Diyos. At maging ang mga kamag-anak ni Carol na nasa Japan, si Mary Tinawin, ikaw rin po, O Diyos, ang patuloy na mag-protect sa kanya at mag-ingat at magkaloob ng mga pangangailangan niya. At higit sa lahat, patuloy na kumapit sa inyo, O Diyos, sa pangangailangan spiritual. At higit sa lahat, Panginoon, ang manugang din po, apo ni Ate Nelly at ang kanyang anak na nasa Singapore, kayo rin po ang patuloy na mag-ingat at pumatnubay at higit sa lahat magkaloob at magpala sa kanilang mga pangangailangan. Anak ni Ate Helen Tamundong na nasa Abu Dhabi, ikaw rin po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa kanya at mag-protect sa kanya, Panginoon. Maging ang Jennifer Albue na nasa Bahrain, Panginoon, na kamag-anak ni Estela. Ikaw rin po, Panginoon, na mag-ingat at pumatnubay sa kanya at magpala sa kanya. Kaya hindi po, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na mga lahat ng aming mga kapatirang ito, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na lalo na po ngayong panahon ng pandemic, Panginoon, mahirap, Panginoon, ang kanilang kalagayan na nandun sila sa malayong lugar. Kayo, Panginoon, ang patuloy din pong mag-ingat sa mga kamag-anakan nila dito sa Pilipinas, O Diyos. Lalo na po ngayon na kung saan ay marami, Panginoon, yung nawalan ng trabaho. Kayo rin po, O Diyos, ang magkakaloob doon sa mga nawalan ng trabaho na mga OFW, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nalalapitan. Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Purihin ka, lahat ng papuri ay mapasayo nawang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa amin pong patuloy na pagdalangin sa iyo, dakilang Diyos, maraming salamat sa mga panalangin na yun ang tinugon sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan na nagkaroon ng mga karamdaman, yung mga naghanap buhay na nagkaroon na rin ng trabaho. Kaya din, Panginoon, sa mga specific request sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ang aming Diyos na tinatawagan ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya nga po sa gabi ito, patuloy po namin lalapit sa iyo, mga gawain ng Iglesia. Salamat po na meron kaming patuluyan na gawain na face-to-face, bukod pa yung online, mula po sa aming mga Sunday School, hanggang sa mga Bible study at discipleship. Kaya din, Panginoon, sa mga iba pang mga gawaing tinakda ng iyong mga anak. Mula po sa aming lupong pamunuan, salamat sa iyong makayang pangunguna na nagagabayan po ang bawat din sa amin upang magkaroon po kami ng direksyon sa aming paglalakbay bilang mga mananampalataya hanggang sa abutin ang iba't ibang mga misyon ng Iglesia. Tulad, Panginoon, ng aming misyon sa Santo Tomas na ginagamit mo ang Pastor Raul, naway magkaroon sila ng aktibong Sunday School, aktibong mga Bible studies, at gayon din sa kanilang mga online services, Panginoon, na ginagamit mo ang Pastor Raul upang makaabot ang iyong mga salita kahit hindi pa araw ng linggo. Sangkapan mo siya ng iyong kapangyarihan, pagkalooban ng karunungan upang magabayan ang mga kapatiran doon at ngayon din sa Malbar. Maging aming gawain dito sa Villarosa, sa pangunguna ng aming Pastor Abel, sa kabila po na meron din silang pinagdadaanan sa buhay, ay makaya niya napapangunahan ang iglesia sa dako ng Villarosa. Pangunahan po patuluyan ang aming kamanggawang ito, patatagin ang kanyang buhay pananampalataya, kanyang paglilingkod ay patuloy na mag-alab, lalo na, Panginoon, mga kapatiran sa dako ngayon. Patuloy na maranasan ng kanyang kabiyakang pastora, yung kalakas at kagalingan na gugula sa iyo. Maranasan nila, Panginoon, na kapayapaan ng kanilang isipan at aktibong paglilingkod sa iyong banal na ubasan. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa aming Pastor Monsing sa gabi ito, at salamat din, Panginoon, na ang kanyang nararamdaman sa kanyang lupang katawan ay unti-unti mong pinagbubuti at lubos na kagalingan ng kanyang maranasan. Patuloy mo, Panginoong, pagkaloob ang nasa ng kanyang mga puso na magkaroon ng isang tiyak na lugar na mapapanambahan ang misyon sa St. Joseph at mga Panginoon, patuloy mong tugunin ang kanilang mga pangailangan pinansyal at lalo higit, Panginoon, ay madagdagan pa ang mga gawain na kung saan mga kapatiran ay lalong tumitibay sa paglilingkod sa iyo. Salamat din, Panginoon, sapagkat ang kongregasyon ito ay nagsisilbing gabay at patnubay sa mga misyon. Salamat, Panginoon, na marami ring mga grupo ng mga mag-aaral sa iba't ibang mga lugar ang maipagpapatuloy at marami ang sumasampalataya sa iyo. Bagamat maraming nakakaharap na problema, subalit ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay ng patugunan sa mga maliliit, mga nakakaharap ng mga suliranin, maging sa iba't ibang mga grupo ng mga mag-aaral. Ang aming pananambahan pagka ganitong Huwebes, din, Panginoon, ang araw ng linggo, na Panginoon ay laging maparangalan ang dakilang pangalan. Patuloy na madagdagan ang bilang ng mga dumadalo at marami pa rin ang maging aktibo sa kanilang mga pakikinig at pagsubaybay sa mga tahanan o saan man lugar sila, Panginoon, basta't nararating yung mga salita. Ang aming dalangin, Panginoon, ang bawat nangangasiwa rito, lalo na, Panginoon, ang aming mga kapatid na Gia, ang kapatid na Brian, sila, Panginoon, na
direktang ginagamit mo sa pag-record, maging sa pagpapalagay sa iba't ibang mga paraan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Maging ito'y sa YouTube, maging sa FB, Panginoon. Alam po namin ito'y mga extra effort nila, Panginoon. At ito'y karunungang nagmumula sa iyo. Ang aming dalangin, patuloy mo silang papagtibayin sa kanilang buhay pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ang iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, maging nasa ibang bansa, maging narito, Panginoon, ang aming dalangin, lahat ng mga paraan upang sila'y tumatag sa buhay pananampalataya ay kanilang sikapin na ito'y maisabuhay at maisakatuparan sa pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, alam namin pinagpalam ang bawat isa sa amin at patuloy po namin tinitingnan ang aming hinaharap ng mga gawain pa, maging ang paghahanda para sa darating na mga Holy Week activities, gayon din ang anniversary, Panginoon, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Loobin mo, Panginoon, na kami patuloy na maging malulusog ang mga lupang katawan at maalab sa paglilingkod sa iyo para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa aking mga kamanggagawa, mga magulang, mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos ang nasa langit. Patuloy natin ipamuhay ang pag-ibig natin Panginoon sa Kristo at ipahayag ang kanyang mayamang pagliligtas. Taglay natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sundan ang kanyang patnubay ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Thank you.